Sino bang ayaw manood ng higanting robot na lumalaban sa dambuhalang halimaw at nagsusuntukan? Oo, ang ganda ng Pacific Rim ay talaga namang nasa simpleng konseptong yon. Sa araw nito, titingnan natin ang lahat ng mga higanting robot mula sa Pacific Rim Uprising at Pacific Rim The Black. At susubukan nating alamin kung alin sa mga Jaeger ang tunay na pinakamahusay na pamuksa ng kaiju. Alin sa mga Jaeger ang pinakamakapangyarihan? Tara, simulan na natin. Kamusta mga tol? Ako si Danko. Gumagawa ako ng laban reviews, power ranking videos, at mas malalim na talakayan sa paborito ninyong karakter at franchise na may bagong video linggo-linggo. Kaya kung okay sa'yo yan, umupo ka lang at enjoy ang video. Pindutin mo na rin ang like button kung gusto mo at mag-subscribe ka na rin habang nandyan ka. Si Brawler Yukon ang Mark I prototype Jaeger. Ibig sabihin siya ang pinakaunang Jaeger na ginawa at ipinadala noong Great Kaiju War. Di tulad ng karamihan sa mga sumunod na Jaeger, si Brawler Yukon ay hindi masyadong kahawig ng dambuhalang robot na tao. Pero nananatili siyang napakadelikado. Matutulis ang talim sa mahaba nitong braso at kaya nito mapaputok ng misil sa himpapawid. Si Horizon Brave ay isang Mark I Jaeger na ginawa sa China at naghawak ng unang record ng 2 kumpirmadong kaiju na napatay. Gumamit ito ng mga sandatang kairo, nagyayelo ng mga kaiju hanggang mamatay gamit ang mga pamatok nitong atake, ang Flash Freeze at ang Sub-Zero Sucker Punch. Si Romeo Blue ay isang Mark I Jaeger na ginawa sa US at isa talaga sa pinakamabagal na Jaeger na kailanman ay ginawa. Dahil pa man, ayos lang yon. Si Romeo Blue ay pangunahing ginawa para sa long-range na labanan. Mayroon pa nga itong napakalaking Gatling gun sa dibdib nito para pabagsakin ang mga kaiju. Si November Ajax ay isang Mark VI Jaeger at pangunahing ginagamit lang para magpatrolya sa mga kalsada at tigilan ang sinumang gumagawa ng iligal, tulad ng mga rogue na piloto ng Jaeger na gusto lang mag-joyride. Si Coyote Tango ay isa pang Mark I Jaeger na ginawa sa Japan. Madali itong maituturing na isa sa mga pinakamatandang Jaeger na nasa aktibong serbisyo bago ito tuluyang nasira. Ito ay ginawa para sa bilis at liksi na nagpapahintulot dito na magsagawa ng mga napakadelikadong galaw. Gumamit ito ng experimental na VPI Energy Caster para pasabugin ang mga kaiju. Si Casitroni na isang Mark I na Japanese Jaeger at tulad ni Coyote Tango, ang unahing ginawa ito para sa bilis at liksi. Ang Jaeger na ito ay dinisenyo para sa malapitan na laban. Ang magkabilang wrist blade at jet propulsion sa likod ay nagbibigay dito ng kakayahang mabilis umiwas sa mga atake ng kaiju. Si Cherno Alpha ay isang Mark I Jaeger na ginawa sa Rusya. Ito ang huling Jaeger sa Mark I series. Isa ito sa pinakamabigat at pinakamatibay na Jaeger. Ginawa upang tumagal sa matagal na serbisyo at kayanin ang matimbing pinsala mula sa kahit anong kaiju gaya ng kaya nitong ibalik na atake. Pero ibig sabihin din ito na isa ito sa pinakamabagal na Jaeger na nagawa, isang kahinaan na maaring samantalahin ng mas mabilis at mas maliksing mga kaiju. Kadalasan, nilalabanan nito ang mga kaiju sa pamamagitan ng pagsuntok lang, pero napakalakas ng mga suntok na ito. Sinasabing bawat suntok nito ay yumanig sa buong paligid. Ang Crimson Typhoon ay isang Mark IV Jaeger na ginawa sa China. Isa ito sa kakaunting Jaeger na may 3 piloto, imbes na 2 lang. Dahil sa 3 braso nito, ang Crimson Typhoon ay may malaking liksi at abot sa laban. Hayaan itong gumalaw na parang bihasang martial artist, mabilis at maayos. Kaya rin itong magpaputok ng plasma casters. Ang pangunahing atake ng Crimson Typhoon ay ang Thundercloud Formation, kung saan lumalabas ang matutulis na talim mula sa mga kamay nito. Kaya nitong hiwain at taddarin ang kahit anong kaiju na lumapit. Sa maraming paraan, ang Striker Berserker ay kahawig ng orihinal na Striker Eureka, pati na rin ang kambal na talim na lumalabas mula sa pulso nito. Gayunpaman, hindi tulad ng halos lahat ng ibang Jaeger, ang Striker Berserker ay kayang patakbuhin ng iisang piloto lang. Ibig sabihin, maaari pa ring lumaban ng robot kahit mamatay ang isa sa mga piloto sa labanan. Katulad ng isa sa mga unang Jaeger, Horizon Brave, ang Hunter Vertigo ay may Cairo Cannon sa balikat nito. Ibig sabihin, kaya nitong gawing yelo ang mga kaiju hanggang sa tuluyang mabasag ang kanilang mga katawan.
Dagdag pa rito, ang Hunter. Vertigo ay pinapagana ng dalawang nuclear turbines, habang hindi hinihikayat ang mga Jaeger na gamitin ang lahat ng lakas at gumamit ng mga nuclear na sandata laban sa kaiju. Ang Hunter Vertigo ay aktwal na may dalang iba't ibang klase ng nuclear missiles. Si Saber Athena ay isang Mark VI Jaeger. Isa itong experimental na Jaeger na dinisenyo gamit ang ultramagaan na frame na gawa sa high tensile muscle strands. Ito ay ginawa para sa bilis at liksi. Kayang magsagawa ng matataas na talon at akrobatikong lundag, at mas mabilis ito kumpara sa ibang Jaeger dahil sa propulsion jets na nakalagay sa mga braso at binti nito. Si Saber Athena ay ginawa at ilagyan ng pares ng Ionic Twin Blades, mga espada na maaring pagsamahin para makabuo ng mas malaki at mas malakas na sandata. Si Guardian Bravo ay Mark VI Jaeger na idinisenyo para sa malayo ang labanan. Mayroon itong mga jet na parang rocket para makagalaw sa paligid. Mayroon din itong Elect 16 Whip, isang sandata na kahawig ng chainsword ni Gypsy Danger. Ang Elect 16 Whip ay gawa sa hindi nababasag na material at kaya magbigay ng tuloy-tuloy na kuryente na magdudulot ng matinding pinsala sa lahat ng kaiju. Hindi lang yan. Si Guardian Bravo ay may kasamang arm-mounted gun, machine gun sa isang braso, at energy gun naman sa kabila. Si Racer Phoenix ay isang Mark V na Jaeger, isa ito sa mga pinakamatandang Jaeger na gumagana pa rin sa bagong henerasyon. Bukod dito, isa ito sa pinakamatitibay at may pinakamakapal na baluti sa mga Jaeger dahil dinisenyo ito para sa pinakamataas na proteksyon. Isa itong Jaeger na may 3 piloto tulad ng Crimson Typhoon at malayang nakakagalaw ang mga piloto mula sa con pod papunta sa gunner pod, kung saan maaring gamitin ng piloto ang vortex cannon. Kayang magdulot ng matinding pinsala ng kanyon na ito sa kahit anong kaiju. Pero maaari rin itong magdulot ng matinding pinsala sa mga lungsod at civilian habang ginagamit. Ang Atlas Destroyer ay isang Mark III na Jaeger. Bagamat ginawa para labanan ang mga kaiju, ibinaba ito bilang tagapagsanay sa mga kadete at tinanggalan ng halos lahat ng sandata. Ibig sabihin nito, ang tagumpay ng Atlas Destroyer sa laban ay lubos na nakaasa sa kakayahan ng mga piloto nito at sa kanilang abilidad na gamitin ang napakalakas na kapangyarihan ng Jaeger na talagang mahalaga. Karaniwan, ang mga Jaeger ay dapat kayang pumatay ng kaiju nang hindi nagdudulot ng labis na pinsala dahil sa sobrang nakakalason na dugo ng mga kaiju. Pagkatapos noon, in-upgrade ang Atlas Destroyer gamit ang sandata mula sa Jaeger na Chaos Nemesis. Malupit na kadena na kayang tumagos sa halos lahat at kung tama ang asinta, pwedeng patumbahin agad ang karamihan ng kalaban sa isang tira. Ang Gypsy Danger ay isang Mark III na Jaeger. Isa ito sa pinakamalalakas na Jaeger na kailanman ay nagawa. At hindi lang dahil ang Jaeger na ito ang unang lumaban sa isang Class 5 na kaiju at winasak ang pasilidad ng paggawa ng kaiju, kundi dahil din sa mga piloto nito, kaya ito napakalakas. Sina Riley at Mako ang pinakamagaling na kupunan ng mga piloto ng Jaeger na nakita natin sa serye. At dahil sa kanilang galing at pagtutulungan, kasama ng lahat ng makapangyarihang sandata ng Gypsy Danger, kaya naging napakabagsik ng Jaeger. Tungkol sa mga sandata ng Gypsy Danger, meron itong plasma caster at malalakas na chain sword. Parehong kakaibang mga ito. Dahil kaya nilang saktan ng kaiju at agad na sunugin ang sugat na pumipigil sa pagkalat ng mapanganib na kaiju blue. Ang Striker Eureka ay isang Mark V Jaeger na ginawa bilang unang at huling linya ng depensa para sa baybayin ng Australia. Ang Striker Eureka, pinakamalakas at pinakamabilis na Jaeger noon, ay dinisenyo bilang mabagsik na mandirigma na kayang pumatay ng kaiju ng mas mabilis at epektibo kaysa sa iba pang Jaeger. Ang mga brass knuckles nito ay nagpapalakas ng husto sa bawat suntok na ibinabato nito. At bukod pa ron, ang Striker Eureka ay may pares din ng mga retractable sting blades na dinisenyo para syaktan ng isang kaiju at sabay na sunugin ang sugat. Lahat ng yon sa isang galaw. At kung hindi pa sapat yon, ang Jaeger ay may kasamang anti-kaiju missile launcher sa dibdib nito. Kumpleto sa 18 K-Stunner warheads na kayang pumatay ng kaiju sa isang direktang tama lang.
Ang Gypsy Avenger ay isang Mark VI Jaeger at ito ay dinisenyo batay sa Gypsy Danger na pinaghangguan nito ng pangalan. Sa katunayan, ang mga armas ng Gypsy Avenger, ang Plasma Caster 2.0 Chainsword 2.0 at Elbow Rocket 2.0, ay lahat dinisenyo bilang mga upgraded na bersyon ng mga armas mula sa Gypsy Danger. Pagkatapos, ang nag-iisang orihinal na sandata ay ang Gravity Sling, na kayang gambalain ang gravitational field ng kahit anong bagay. Nagbibigay ito kay Gypsy Avenger ng kakayahan gamitin ang anumang bagay sa paligid bilang sandata laban sa kaiju. Ibig kong sabihin, literal niyong binabato ang mga gusali sa halimaw. May mga misil din si Gypsy Avenger, rocket booster sa mga paa, at napatunayan na nitong isa siyang mahusay at bihasang mandirigma. Makipaglaban siya kay Obsidian Fury at siya rin ang responsabele sa pagpabagsak ng Mega Kaiju. Obsidian Fury. Isa itong walang pilotong Kaiju Jaeger hybrid na nilikha ng Shaw Industries. Pero hindi nagtagal yon dahil nanayag ang bahagi ng Kaiju at naging kontrabida ito. At isa pa, naging napakalakas na kontrabida pa ito. Ang Obsidian Fury ay gawa sa Obsidian Chrome, kaya dito rin nakuha ang pangalan nito. May mga armas ito tulad ng shoulder-mounted missile launchers at twin plasma chainsaws. Hindi lang yan. May mga baril din ito na nakakabit sa mga braso nito, isang particle charger sa dibdib, at malalakas na tinik at kuko. Pero isa sa pinakamalalaking bentahe ng Jaeger ay ang mga piloto nito. Ang Obsidian Fury ay pinapatakbo at pinapalakad ng isang kaiju. Ibig sabihin, puro galit lang ito at wala nang alam kundi umatake. Sa mga sandatang ganyan, ang ganong pag-iisip ay ginagawa talagang napakalakas na kalaban ng Obsidian Fury. Si Apex ay isang Jaeger drone na nasira at naging isa pang Kaiju Jaeger hybrid. Naging sobrang makapangyarihan ito. Kita mo, para sa panimula, may kakayahan si Apex na magbukas ng mga breach sa pamamagitan ng pagpapalabas ng sinag mula sa kanyang dibdib. Hindi lang yon, kaya rin itong pilitin ang sabayang pag-drift ng maraming tao. Kinokontrol sila, pati na ang kanilang mga alaala. At pagdating naman sa laban si Apex ay isang napakalakas na mandirigma. Kayang pumatay ng ilang kaiju at talunin ng maraming Jaeger sa buong buhay nito. Dapat ay madali nitong kayang sabayan sina Atlas Destroyer at Kaiju Boy ng sabay. Malapit na, lalo na kina Obsidian Fury at Gypsy Avenger. Pero sa tingin ko mas malakas, mas mabilis at mas may karanasan si Apex. At may kapangyarihan siyang patunayan na siya ang nangungguna sa listang ito. Pero ano sa tingin nyo? Mag-comment lang kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Kung nanatili ka hanggang dulo at natapos mong video, ang galing mo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mong mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng mas marami pang ganitong mga video bawat linggo. Kita-kits tayo ulit. Kita-kits tayo sa susunod.